ay mangyayari na po next Saturday. Ito po ay sa March 29. Ang original po na plano ay mula 9 o'clock hanggang 4 o'clock ng hapon. 9 o'clock ng umaga hanggang 4 o'clock ng hapon. Subalit sa hindi inaasang pangyayari, magkakaroon po ng emergency na meeting ang atin pong tagapagsalita. Kaya mangyayari po, mag-adjust po tayo mula alas 2 na lamang po ng hapon hanggang alas 5. So, adjust lang po ng oras. Hindi na po 9 o'clock ng umaga magsisimula, kundi alas 2 po ng hapon. Yun po yung dalawang paalaala na ating kailangan sa isip ngayong linggong ito. Growing Great Families. Ang pag-uusapan po natin ay kung paano natin ito isasagawa sa pamamagitan ng isang bahagi natin na pwedeng magdulot ng pinakamalaking pagbabago sa ating buhay, ang ating dila. Ang ating pong dila ay isang bahagi ng ating katawan na pwede siyang gamitin natin para sa ikabubuti o kaya pwede rin natin gamitin para sa ikakasama. Ayon po kay Santiago chapter 3 verse 1 to 12, diniscuss po dito ang mga bagay-bagay kung paano natin gagamitin ang ating dila para po sa ikalalago ng ating pamilya. Paano nga ba? Buksan po ninyo, kasama po ako, ang ating mga Biblia sa bahaging ito. Santiago chapter 3, verses 1 hanggang 12. Simulan po muna natin sa mga talatang 1 hanggang 12. Mapapansin po natin dito na mula sa mga talatang yan, mayroong isang paalaala na binibigay sa atin ng kapatid ng Panginoon na si Santiago. Ang kanyang paalaala sa atin, kailangang unawain nating mabuti ang totoong nature o kalagayan ng ating dila, nang sa ganon ay magamit natin ito ng maayos para sa kalalago ng ating mga pamilya. Ano nga ba ang totoong nature ng ating dila? Number 1, ang nature ng ating dila, it's a troublesome tongue. Pansinin po ninyo sa James 3 verse 3, basahin ko po. Now, if we put the bit into the horses' mouths so that they will obey us, we direct their entire body as well. Dinescribe po sa atin na ang dila natin ay maliit lamang na bahagi. Pero ito yung lubhang makapangyarihan. Small but powerful. Pansin po natin ang mga description. Isang maliit lamang na inilalagay sa bunganga ng isang kabayo. Pero ang maliit na bagay na ito ay kaya niyang kontrolin ang napakalaking hayop. Small but powerful. Pero hindi lang yon. Hindi lang niya kayang kontrolin na ipaling sa kaliwa o sa kanan o kaya'y diretso ang direksyon ng kabayo. Kaya rin niyang isubdue o sa madaling salita, ang bagay na ito, hindi lang niya tayo kinukontrol, tinatalo pa niya tayo. Upang sa ganon ay magiging masunurin tayo. Maalala ko nung panahon na hindi pa tayo pinapanganak noon, ang marami sa atin, nung panahon ni Hitler, kung paanong ginamit niya ang kanyang mga pananalita upang ang buong Germany ay immobilize niya, nasakupin ang buong Europa. At napakalaking devastation ang nangyari sa pamamagitan ng dila ni Hitler. Ganon katindi po ang nagagawa. Kaya nga po ang paalaala sa atin ay simple lang. Bago sirain ng dila ang iyong pamilya, kailangan mo na itong kontrolin. Break your tongue, else it breaks you and your loved ones. Marami pong mga halimbawa kung paano nagagamit natin ang ating dila upang kontrolin ang ating mga pamilya. Sa tahanan, halimbawa, ang isang ina ay pwede niyang kontrolin ang kanyang mga anak sa pamamagitan, halimbawa, ng pagbubulyaw. Pero sa pamamagitan ng pagbubulyaw, ang ginagawa niyang pagkontrol ay hindi lang nakakasira sa pananaw ng anak sa kanyang sarili,
Sa halip ay pwede pang masira din yung reputation ng ina. Kaya ang inang ito ay kailangan niyang kontrolin ang kanyang dila para hindi makapanakit ng kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din ang isang ama ay pwede niyang kontrolin ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng masasakit na pananalita. Pwede rin kontrolin ng isang ama ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng tinatawag nilang guilt trip. Pero sa pamamagitan ng paggamit ng dila sa maling pamamaraan, ang tao, ang anak, ay nawawalan ng tamang paggalang sa kanyang ama. At nawawalan din ng tamang paggalang sa mailikha. So paano natin gagawin ito? Pwede nating baliktarin ang mga pangyayari. Sa halip na gamitin ang pamumulyaw para kontrolin ang ating mga mahal sa buhay, bakit hindi natin gamitan ng mahinahon at maayos na pananalita? Sa halip na gamitin ang dila upang mailabas ang galit, bakit di natin gamitin ang dila para maipadama ang pagmamahal? Tandaan natin, ang dila natin, ang pilipitin natin, upang hindi na ito makapanakit ng mga mahal natin sa buhay. Maliit, pero sobrang makapangyarihan at pwedeng makasira sa ating tahanan. Ikalawang halimbawa ay makikita naman natin sa verse 4. Ito naman ang kahalintulad ng paggamit naman ng timon at ng barko. Matatawag pa rin natin na small but powerful. Mapapansin po natin na ang isang timon ay nagagawa niyang ituro kung saan ang magiging direction ng isang malaking barko. Alam niyo, maraming mga tao ang naapektuhan, lalong-lalo ng ating mga anak sa pamamagitan ng ating mga dila. Halimbawa po, kapag nagkamali ang iyong anak ng sagot at sinabi mo ang salitang napaka B-O-B-O mo naman. Yung pagtawag mo sa anak mo ng ganong salita ay pwedeng i-direct niya ng anak mo na isipin, maniwala siya sa'yo, na siya talagang ganon. At pangangatawan na niya ang pagiging ganon. So sa hindi mo inaasang pangyayari, yung sinabi mong salitang yon, ang nagdirekta sa anak mo upang maging ganon. Pwede mong sabihin, halimbawa hindi nakukuha ng anak mo yung tamang sagot sa isang exam. Pwede mong sabihin, anak, ganito lang yan eh. Ituturo mo sa kanyang tamang sagot, sabihin mo, anak, kayang-kaya mo yan. Matalino ka, naniniwala ako sa'yo. Magiging doktor ka, magiging inhinyero ka. At pwedeng yun ang mangyayari sa anak mo. Pag pinaniwalaan niya na ikaw mismo na kanyang magulang ay naniniwala sa kanya at malaki ang tiwala mo sa kanya, magkakaroon siya ng self-confidence at magiging direction niya sa buhay ay pagtatagumpay. Ingat sa itatawag mo sa iyong anak. Kasi pag napaniwalaan niya yon at mali, magiging mali rin ang kanyang direction sa kanyang buhay. At kung saan ang kanyang direction, yun din ang magiging kanyang destination. Meron pong isang ginagawang pag-aaral sa kasalukuyan kung paano na ang salita ng magulang ay nakakaapekto sa gender identity ng isang tao. Napapansin po ng maraming mga psychologists na yung mga bata na habang sila maliliit pa lang ay tinatawag na binabae o pag babae naman ang tawag doon, linalaki, parang mali. Yan. Tibo, yan. Habang maliliit pa sila tinatawag na, ay, tinan nyo yan, mahinhin kumilos, siguradong paglaki yan. Ganyan yan. At tapos yung mga magulang naman, tuwang-tuwa, ini-encourage pa, sige anak, kembot. At pag pinaniwalaan yon ng anak, habang siya'y bata pa, hulaan ninyo kung saan siya makakarating. Sino ang kanyang magiging idol? Vice ganda? Kung babae, sino ang kanyang magiging idol? Aiza Sigera? Charis Ann? Hindi, Charis Pimpenko. Charis Ann, anak ko yun. Sino? Yan.
So dahil sa maling salita, magkakaroon ng maling direction at mapupunta sa maling destination. Mga kapatid, ingatan po natin dahil ang dila natin ay parang timon. Kaya kailangan i-direct natin lagi ang ating mga anak sa tamang direction. Tandaan natin, control your tongue before it controls you. Troublesome tongue talaga. Isipin ninyo ang sinasabi rin sa atin sa verses 5 and 6 at ang ilustrasyon naman ay apoy. Ang ating dila ay inihalin tulad sa apoy. At anong nagagawa ng isang maliit lang na ningas? Ang sabi po sa atin, ang maliit na ningas na ito ay kaya niyang sunugin ang isang malawak na kagubatan. Nagkaroon po ng sunog sa Mount Banahaw itong nakaraang araw lang. At ang dahilan ay isang maliit lang na apoy, ningas ng kandila. Hindi naman daw sinadya, totoo yun. Pero dahil sa maliit na ningas ng kandila, nasunog ang ilang ektarya ng kagubatan. 50 hectares kung hindi ako nagkakamali. Ganun po ka-destructive ang ating dila. Sa maliit lang na pagkakadulas ng dila, pwedeng marami ang masisira. At ang pagkasira na may dudulot ng ating dila ay pangmatagalan, lasting damage. Isipin ninyo kung ilang taon bago tumubo at naging malaki yung mga puno at ilang saglit lang siya nasunog. Gaano katagal yan bago makapag-recover? 50 hectares. 20 years na pinalago. Ilang araw, ilang oras, tupok. Gaano katagal yan palalaguin ulit. In the same way, mga kapatid, sa bawat isang masakit na pananalita, negatibong comment na ibibigay natin, ibabato natin sa ating pamilya, malaking damage yan. Sabi nga po, kailangan sa bawat isang negatibong bagay na sabihin mo sa iyong anak o sabihin mo sa iyong asawa, palitan mo siya ng at least 10 positibong bagay, 10 positibong pananalita. Kapag nagsabi ka sa kanya ng masakit, amuin mo siya ng 10 beses. Sa bawat isang masakit na salita, 10 beses na pag-aamo ang kailangan mong gawin upang mapalitan yon at may tuwid mo ang maling salitang iyong binitiwan. Pero kadalasan, ito ang ating attitude, di ba? Nag-sorry na ako sa iyo, di pa ba sapat yun? Ilang beses ba akong dapat mag-sorry? 10 beses. Kung hindi pa sapat, 20 beses. Bakit? Kasi damage has been done. It is lasting damage and ito pa, continuous damage ang mangyayari. Parang yung isang kwento na maalala ko, at ito'y nasabi ko na sa inyo. Isang ama galing sa trabaho, mainit ang ulo. Mainit na mainit ang kanyang ulo. Pagpasok niya sa bahay, gutom, pumunta sa kusina, walang nakahandang kain. At sabi niya sa kanyang asawa, anong ginawa mo mag-apon? Bakit wala tayong pagkain? Di ba nagsweldo naman ako, binigay ko naman sa'yo? Uminit din ang ulo ng asawa. At sa tindi rin ng init ng asawa, tinawag niya ang anak niyang panganay at sabi, halika nga dito. Di ba sabi ko sa'yo? Ibinali yung init ng ulo sa anak. At yung panganay naman na inis. Sabi niya, ba't ako nalang pinag-iinitan nito? So pumasok siya. Pagpasok niya sa loob ng bahay, galing sa kusina, doon siya sa sala, natisod siya sa laruan ng kanyang kapatid na bunsong babae. At alam na ninyong sumunod na pangyayari. Doon naman sa kapatid ng babae siya nainis at tapos anong nangyari? Yung kapatid niyang babae, nainis din, kinuha niya yung Barbie na kinatisura ng kanyang kapatid at kinagat. Ano kaya mas magandang ginawa na lang ng tatay? Kinagat na lang niya yung Barbie para hindi na nadama yung iba na. Maliit na pangkakamali, pwedeng tuloy-tuloy yan
na maraming maapektuhan. Babalik at babalik sa atin yan. Kaya nga po, talian mo na ang iyong dila bago pa ito makapaminsala. Talian natin ito bago makapaminsala, mga kapatid. Troublesome tang talaga, di ba? Ito ba? Ang dila natin ay hindi mapakali. Parang may sariling buhay. Sa atin pong yung seminar natin last time with our guest speaker na sina Kuya Raul Kagin at saka si Ate Ching, nabanggit nila na ang babae daw kailangang makapaglabas ng ilang libong salita sa maghapon, kung hindi, parang pakiramdam nila hindi sila normal. At ganun din ang lalaki, kailangan ding magdaldal sa maghapon. Pero mga kapatid, pwede tayong magdaldal. Piliin lang natin kung ano ating sasabihin na siguraduhin natin na makakabuti, hindi makakasama sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Restless talaga ang dila. Laging gustong magamit. At ito ba, ang itak, pagka ginagamit mo, napupurol. Tama? Pero ang dila, habang ginagamit, tumatalas. Aray. Uy. Kaya nga po, ang sabi ng ating apostol sa verses 7 to 8, small but untamable. Hindi siya makontrol. Hindi siya mahawakan talaga. Sabi nga po sa atin, beyond human control. Kahit na gusto mong tumahimik, alala ko to, gusto kong tumahimik talaga. Sa isang meeting ng mga pastors, nagdi-discuss sila ng theology. Gusto kong tumahimik. Nawakan ko ng bunga ako. Tahimik ako. Pero habang tumatagal yung discussion, hindi ko napapansin, kasama na ako sa maiingay. Beyond human control. Marami na pong mga suggestions ang binibigay sa atin kung paano natin kontrolin ang ating dila. Pero sa totoo lang, it's beyond human cure. Hindi po natin kaya sa ating sarili lang na ayusin ang ating dila. Na-present ko na po sa inyo, may malaki tayong problema. Ang pinakamalaki nating problema ay ang maliit nating dila. Maliit na dila, kung pwede nga lang kagatin bago tayo ang makagat niya. Ano? Pero mahirap eh. Paano natin ngayon ito aayusin? Sabi nga pa, troublesome tongue pa. Dahil ang dilang ito ay inilalabas niya yung totoo nating pagkatao. Small but revealing. So pinag-uusapan natin, ang tanong, paano natin magagamit ang ating dila para mapatatag ang ating pamilya? Ang sagot, understand yung nature ng tongue. At ang nature ng tongue na to, small but troublesome. Small but revealing. Anong nire-reveal niya? Mayroon pong dalawang rhetorical question na ginamit ay imagery. Ang isa ay tungkol sa bukal. Ang tanong, pwede bang lumabas sa iisang bukal ang tubig alat, at saka tubig tabang? Ang sagot, hindi. Tapos, ang sumunod ay mga puno naman ang ginamit na halimbawa, igos, ulibo, ubas. Hindi pwedeng mamunga ng ubas ang bayabas. Ano na lang gamitin nating term? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, dinidisplay nito ang ating human depravity. Anong ibig sabihin ng depravity? Ang konsepto po ng depravity ay hindi yung ang isang tao, hindi niya kayang gumawa ng mabuti. Sa totoo lang, bawat isa sa atin ay may kabutihang nakatanim sa ating katauhan. Bakit? Tayong lahat ay nilalang ng Diyos na kanyang kalarawan. Kaya may mabuting nakatanim sa ating kalooban. Subalit sa kabila nun, ang kasamaan, ang kasalanan na ating namana sa ating unang mga magulang ay nariyan. Kaya anumang pagpupunyagin natin upang abutin ang pamantayan ng Diyos, lagi pa rin tayong hindi umabot sa kanyang pamantayan.
Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng depravity ay tinimbang tayo, subalit kulang. Lahat pa rin tayo ay bumabagsak sa pamantayan ng Diyos. Kaya po, dinidisplay lamang, pinapakita lamang ng dila na kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Mga kapatid, paano natin ngayon gagamitin ang ating dila para ma-build up ang ating pamilya? Pangalawa, put your tongue under control before it controls you. Before it causes you some trouble in your life. Paano yon? Nakita natin, hindi natin kayang kontrolin. Pero paano natin ngayon i-control ito? Diba? Pastor naman, parang kanya na. Contradiction niya na. Pinakita mo sa amin na di namin kayang kontrolin, pero paano natin ngayon kukontrolin? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. And ito pong solution. Mula sa Ezekiel chapter 18 verse 31, ganito po ang mga sinasabi sa lumang tipan. Alisin ninyo mula sa inyong mga sarili ang anumang mga kasalanan na inyo nang nagawa. And kumuha kayo, tanggapin ninyo, kunin ninyo ang bagong puso at bagong espiritu. Further, doon pa rin po sa Ezekiel, sa 36 verse 28 naman, ang sabi po sa atin, I will give you a new heart. Ang mismong nagbigay ng pangako ay ang Panginoong Diyos. Sabi niya, bibigyan niya tayo ng bagong puso at bibigyan niya tayo ng bagong espiritu. Sa madaling salita mga kapatid, kailangan natin ang bagong puso. Heart transplant. Kung ang puso mo ay palyado, kailangan magpa-heart transplant ka. In the same way, ang ating pusong espiritual ay palyado. Sabi nga po, all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. Ephesians chapter 2 verse 1, lahat tayo ay spiritually dead. Ang puso natin ay punong-puno ng kamatayan, kaya laging ang lumalabas ay nakamamatay ng mga salita. Subalit, kung ating tatanggapin at atin ang tinanggap mula sa Panginoon, ang bagong puso, mayroon tayong bagong panimula. Sabi po sa Awit 51 verse 10, isang pakiusap sa Panginoon, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ito ang panalangin ni Haring David. Nang siya kanyang ma-realize kung gaano kasama ang kanyang puso at hiniling niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kayang gamutin ang aking puso. Hindi ko kayang kontrolin ang aking puso. Laging umaalagwa, laging lumilis ng landas, laging sinusunod ang kasamaan. Panginoon, palitan mo ito, bigyan mo ako ng bagong puso. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu. Sabi po sa atin sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Isang bagong nilalang. Bagong nilalang na talagang binigyan na ng Diyos ng kakayahan upang ang dila ay kanyang mahawakan at magamit sa tamang paraan. Ang simula po ng pagkontrol ng dila ay ang bagong kapanganakan. Kung kayo po ay tunay na mananampalataya, kayo po ay tunay na Kristiyano, ibig sabihin, pwede na, kaya na, makukontrol na sa tulong ng ating Ama. Ngayon tayo ay mga mananampalataya na, hindi po magiging natural kaagad na makukontrol natin ang ating dila. May mga kailangan tayong gawin. From getting a new heart, kailangan po natin, we need to guard our heart. Ang sabi po sa Proverbs 4 verse 23, above all else. Ano ibig sabihin ng above all else? Mas importante ito kaysa pagkain, right? Mas importante ito kaysa anumang bagay. Above all else, guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso dahil mula sa iyong puso lalabas ang lahat ng mga issues ng buhay. Above all else, guard your heart. Paano natin i-guard ang ating puso? Paano natin babantayan? Sabi po sa Awit 119 verse 11,
Simpleng-simple lang. Ang sabi po, I have hidden your heart in my heart so that I will not sin against you. Napakahalaga po sa ating buhay ang salita ng Panginoon. Kailangan po ang puso natin na bago. Kailangan mong punuin yan ng bago ring mga bagay. Salita ng Panginoon, ang ilagay mo dyan. Hayaan mong mapuno yan ng salita ng Panginoon. Hayaan mong mag-umapaw dyan ng salita ng Panginoon. At siguradong mababantayan ng salita ng Diyos ang iyong puso at mababantayan din ito ang iyong bunganga. Pagkatapos mong mapuno ang iyong puso ng salita ng Panginoon, kailangan mo nang i-exercise ang self-control. Remember, ang self-control ay bunga rin ng Espiritu ng Diyos. Sabi po sa atin sa Galatians, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, at iba pa, pagdating sa dulo, self-control. Self-control. Ang self-control po ay kailangan nating i-exercise. Sabi po sa Ephesians, do not let. Importante yun, di ba? Kailangan ikaw magdisiplina sa iyong sarili. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth. But, ano ang kailangan lang lumabas sa iyong mga bunganga? Sabi po sa atin, what is helpful for building others according to their needs. According to their needs. That it may benefit those who listen. Exercise natin ang ating self-control. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 4, nor should there be obscenity, maraswang mga salita, foolish talk, walang katuturang pananalita, mga kalokohan lang, coarse joking, magaspang o kaya berding mga biro, out of place yan sa isang bagong nilalang. Ano ang in place? Thanksgiving. Thanksgiving. Magkikita kaya tayo nang maririnig ko sa iyo pasasalamat? Purihin ang Panginoon. Next, self-control. Ngayon naman, isipan natin, exercise natin. Think before you speak. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Acronym po ang think. T stands for, is it true? Bago mo ikwento ang kwentong may kwenta, kwentahin mo muna kung tama ang pagkakakwenta. Siguraduhin mong totoo yan bago mo ipangalandakan. Kasi pag mali yan, abay, mali yan. Pangalawa, kahit na totoo yan, makakatulong ba yan? Letter H. Tanungin mo ang sarili mo, is this helpful sa kanya? Is this helpful sa akin? Is this helpful sa mga makakarinig? Totoo nga ito, pero makakatulong ba o makakasira lang? Nalaman. Letter I. Well, inspiring ba ito? O yung mga karinig, kahit na totoo, ay madi-discourage lang. Before you utter a word, think. True, helpful, inspiring. Then letter N. Necessary. Kailangan na talagang sabihin yan. Baka naman hindi kailangan. Letter K. Kailangan niyang sabihin. Pero ang pagkakasabi mo ba naman ay in kindness. Hindi brutal. Huwag mo namang i-brutal ang pagsabi. Dahan-dahanin. Ayusin. Nang hindi ganong masaktan. Okay. Ay pag halimbawa po natin, halimbawa, mayroong cancer ang isang tao at ikaw ang doktor na mag-oopera, gagamitan mo ba ng mapurol na kutsilyo? O lagarin ng bakal ang gagamitin mong pangputol sa tuhod niya na na-infeksyon? Hindi. Anong gagamitin mo? Yung pinakamalinis at pinakamatalas na mga instrumento. In the same way,
Bring it to me. Kindly, diba? Slowly, softly, and tenderly. Think. True, helpful, inspiring, necessary, kind. That's the test kung kailangan ba nating magsalita o hindi. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, for that matter, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Philippians chapter 4, verse 8. Summary. Paano natin gagamitin ang ating mga dila para ma-build up ang ating family? Dalawang hakbang. Understand the nature of your tongue. And number 2, put your tongue under control before it causes trouble. Panginoon, maraming salamat po. You have given us a tongue. Totoong hindi po namin kayang kontrolin. Pero ikaw, ang nabigay sa amin ng bagong buhay. Kami po ay mga bagong nilalang. Enable us, Lord, to really guard our hearts and guard our tongue. Help us to think before we speak. In Jesus' name, amen. We move now to the giving of tithes and offering.